Yun, good morning mga bossing. Magandang araw. Welcome back to my channel. Ayan mga bossing, meron tayong bagong project ngayon. Ito, Volvo excavator. Meron siyang error code. Tingnan natin. Sabi ng operator may stop engine daw. So ayan ngayon, check natin kung anong error code yung sinasabi niya. Iuna natin. Yan, meron siyang 128 SID 75. Ayan, nalang yan sa ground. Start natin. Up. Start natin. Siyang start. Ayun, lumabas ng kanyang stop engine. Tingnan natin kung ano yung error code nya. 128 SIT 96.1. So ayan mga bossing, palang problema nito. Share ko lang ito sa ating mga kamekaniko na baguhan. Ayan, baka sakaling kayo maka-encounter ng ganitong problema. Ayan mga bossing, lumalabas yung error code nya, 128 PSID 96.1. Yan po ay tatlo ang pinanggagalingan yan. Number 1, fuel rail sensor, at saka injector, at saka fuel control valve. Yan ang pinanggagalingan yan. Ngayon, patayin na natin. Tapos punta tayo dun sa taas. Punta tayo sa taas, tingnan natin kung ayan. Tingnan natin kung alin yung sinasabi ko dito. Ayan, ito yung makina nya bossing. Ayan, D6E ang kanyang makina. Ayan, Volvo. Kadalasan mga bossing yung ganong klaseng code. Ito ang kanyang tatlo. Itong fuel rail sensor at saka itong kanyang injector. Ayan, kailangan pa-check natin yan. Tapos yung kanyang fuel control valve. Ayun, kung napapansin nyo, ayun, itong pinagkakabitan itong wire na to. Ayan, yan ang kadalasan kakaroon ng problema dyan. At saka itong harness, yan, kailangan checkin din ninyo itong harness na ito. Minsan kasi dito rin lang nagkakaroon ng problema. Minsan di sira yung kanyang sensor, tapos dito sa harness nya putol pala, kaya yung nagkakaroon ng error code. Yan. Tapos itong injector, pag na-check niyo na itong kanyang harness, yung kagaya nito, yan, marami ng beses ginawa kasi marami na siyang mga electrical tape. Yan, check nyo muna itong mga linya na to. Yan, check nyo yung linya. Tapos pag na-sure nyo na walang problema dito sa linya, wala siyang putol, saka kayo mag-decide tatanggalin ng injector or magpapalit kayo nitong fuel rail sensor. At saka meron din dito yung kanyang fuel valve, rail valve ay nandyan sa dulo. Yan, kadalasan yan pag bumili kayo ng fuel rail sensor, kasama na yon. Kasama na yung nandun yung valve. Minsan kasi naka-stack up open yun. Yan. Yan lang yung code na lumalabas na yun. Yun lang ang pinanggagalingan yan. Ito, fuel rail sensor, injector, at saka fuel control valve. Yan, yun nandito. Yan. Ayan, medyo lang, hindi natin makita masyado. Yan. Pero kadalasan yan, injector at saka fuel rail sensor yun ang bumibigay niyan. Yan, ito. Pero pag nakapagpagawa na kayo ng injector at saka
kapag palit kayo ng fuel rail sensor, ayun na, checkin nyo na yung fuel valve control na yun. Yun lang ang kadalasan nagiging sira. So ayan mga bossing, yun lang gusto kong i-share. Shout out sa mga follower ng aking maliit na channel.